Huwag sarilinin si Jesus. Ako po si Father Kiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 2, verses 13 to 17, and I read it for you. Jesus went out again beside the lake. The whole crowd gathered around him, and he taught them. As he was walking along, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as he sat at dinner in Levi's house, many tax collectors and sinners were also sitting with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. When the scribes of the Pharisees saw that he was eating with sinners and tax collectors, they said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" When Jesus heard this, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick I have come to call not the righteous, but sinners." Minsan po sinasarili natin si Jesus. Mas tinitingnan natin na mas mataas tayo kesa sa iba. O kaya naman po may pagkakataon na hindi tayo naghihikayat sa iba na sila ay magbalik loob sa Diyos. Hindi natin ipinakikilala si Jesus sa iba. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong tinawag ni Jesus si Levi at kung papaanong tumaas ang kilay ng mga eskriba ng Pariseo. Nakita nilang si Jesus ay nakikikain kasama ng mga publikano at ng mga makasalanan. Nawindang sila sa kanilang nakita. Kaya naman, ang tanong ng mga eskriba, bakit nakikisalamuha? Bakit nakikikain si Jesus sa mga makasalanan? At ang tugon ni Jesus ay ito: hindi kailangan ng doktor ang mga taong walang sakit. At ito po ang sinabi ni Jesus: "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I have come to call not the righteous, but sinners." Tayo pong lahat ay makasalanan. Meron tayong kahinaan, nadapa tayo sa buhay, nagkamali tayo sa buhay, nagsisi tayo at humingi ng tulong kay Jesus. Si Jesus ang dakilang manggagamot. Siya ang kailangan natin sa buhay. Madalas tinitingnan nating mababa ang iba dahil tayo ay paladasal, dahil tayo aktibo sa simbahan, dahil tayo ay nagsisimba tuwing linggo o sabado. Pero hindi natin namamalayan at nakakalimutan natin na tayo rin ay makasalanan. Pinapaalalahanan tayo na tayong lahat ay tinatawag ni Jesus para sa pagbabago. Ang kaligtasan ay para sa lahat at ito ang alok ni Jesus sa ating lahat. Kaya kagaya ng pagtawag niya kay Levi, tayong lahat ay kanyang tinatawag para sa pagbabagong buhay. Nawa pakinggan natin at tumugon tayo ng buong puso sa kanyang panawagang magbago. At tandaan natin, huwag nating sarilinin si Jesus. Ang naranasan nating awa at pagmamahal sa Kanya ay dapat maipakita at madama rin sa pamamagitan ng ating mga gawa, salita at desisyong ginagawa ng ibang tao. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patawarin po ninyo kami sa mga pagkakataon na tinitingnan namin ang aming sarili bilang mataas at banal kumpara sa ibang tao. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.